May comment dito ang isang kababayan nating OFW na dahil nga sa sinabi ng Bureau of Customs na dapat OFW ang nilalagay sa purpose of travel. Dahil sa some incident daw na naharang sa customs, lalo na yung OFW na may dalang iPhone. Ang sabi ng kababayan natin na matagal na daw nilalagay ang OFW sa purpose of travel kapag uuwi man sa Pilipinas, lalo kapag babalik sa ibang bansa. Ang sagot guys ay hindi. Dahil nagsimula lang ang OFW sa purpose of travel or nagsimula lang na lagyan nila ng OFW sa pagpipilian sa purpose of travel matapos yung nangyaring isang Pinay OFW ang hinarang dahil sa iPhone sa Clark Airport. Dahil guys, kapag nalaman nilang OFW ay mataas kasi ang limit na pwedeng dalhin ng isang OFW compare sa tourist. Kaya mula noon ay nagkaroon na ng OFW sa pagpipilian sa purpose of travel. Dahil yung sinasabi mo na matagal nang nilalagay ang OFW sa purpose of travel, ay hindi yun sa purpose of travel. Doon yun sa tanong na are you an OFW? I-click mo lang doon kung OFW ka, i-click yung yes, at kung hindi ay no. Hindi sa purpose of travel noon. Pero ngayon, nasa purpose of travel na ang OFW. At naka-specific yon para sa ating mga OFW. So kung OFW ka na uuwi sa Pilipinas or babalik sa ibang bansa, piliin nyo yung OFW sa purpose of travel. Anong naman ang iba, paano daw kung hindi lumalabas ang OEC sa e-travel or OEC not found sa OFW status sa e-travel kapag pabalik na sa ibang bansa or yung e-travel departure card? Dahil ang sabi daw, kailangan nang ilagay ang OEC sa e-travel registration. Ang sagot guys, piliin nyo lang yung OFW. At dyan sa OEC not found ay skip nyo lang yan dahil nakakapag-proceed naman kahit hindi lumabas ang OEC dyan. Pero kung hindi makapag-proceed, ay pwede nyo pa rin piliin ang work or employment dahil may hawak naman kayong OEC. Hindi nyo kailangan gawing komplikado ang pagre-register nyo sa e-travel. Pero, paano naman kung hindi ka nakapag-register or nakalimutan mo mag-register? Ito lang guys ang gagawin nyo kung nakalimutan nyo mag-register sa inyong e-travel departure card. Another enhancement dyan ay hindi lahat kasi may cellphone, no? Baka naman nakaligtaan or first time niyang mag-travel. Meron pong dineploy ang Department of Transportation with their help and DICT. Nagbigay po kami ng tablet po yan at meron na pong area po ang mga airport ngayon na pwede pong doon pumunta para doon po siya gumamit po ng e-travel. Just in case po na nakaligtaan niya or hindi niya nagawa yung application po ng ng e-travel. Pero mas maigi na 3 days before flight, bago ang flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay makapag-register na kayo sa e-travel para iwas hassle sa airport.